Napatigil si Emma sa paglalaba. Sa puting kwelyo ng polo shirt ni Brian, may isang markang tila sumisigaw sa kanya. Hindi ito tinta ng ballpen. Hindi rin ito patak ng kape. Ito ay pula. Isang klase ng pula na pamilyar sa lahat ng babae. Makulay, mapang-akit, at mapanganib. Kolorete. Hinawakan niya ang tela. Ang daliri niya ay nanginginig habang marahan itong hinahaplos. Ang amoy ng detergent ay tila biglang tumapang, halos nakakasulasok sa kanyang pangamoy. Dito sa kanilang laundry room, sa gitna ng mga nakatambak na puting damit na simbolo ng kanilang malinis at perpektong buhay, may isang duming hindi kayang tanggalin ng kahit anong sabon. 7 taon. 7 taon silang kasal ni Brian. Si Dr. Emma Madrigal, isang respetadong obstetrician-gynecologist, at si Attorney Brian Alcantara, isang papasikat na abogado. Para sa lahat, sila ang larawan ng isang perpektong mag-asawa. Maganda ang bahay, matatag ang karera, at puno ng pagmamahal ang pagsasama. O yun ang akala niya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang damit. Ang puso niya ay tila isang drum na pinupukpok ng walang tigil. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Baka naman aksidente lang. Baka may katrabaho lang siyang nagkamali sa isang party ng kumpanya, gaya ng palagi niyang ikinukwento. Pero may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa kanyang sikmura. Ang isang babae ay may pakiramdam sa mga ganitong bagay, isang kutob na hindi maipaliwanag ng siyensya. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa garahe. Dumating na si Brian. Mabilis niyang itinago ang polo shirt sa ilalim ng ibang mga damit na para bang isa itong ebidensya ng isang krimen. "Love, I'm home." Masayang bati ni Brian pagpasok sa kusina. Lumabas si Emma mula sa laundry room, isang pilit na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Lumapit si Brian, hinalikan siya sa noo at niyakap siya ng mahigpit, gaya ng dati, gaya ng ginagawa niya gabi-gabi. "Kumusta ang araw mo, doktora?" Tanong nito. Ang mga mata ay nangungusap pa rin ng pagmamahal. Hindi makatingin ng diretso si Emma. Ang yakap na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay tila ngayoy bumabalot sa kanya ng kasinungalingan. "Okay lang, medyo busy sa clinic." Sagot niya, kumakala sa yakap. "Ikaw? Mukhang napagod ka sa meeting niyo." "Oo, pero okay lang. Para naman sa future natin to," sabi ni Brian at kumuha ng isang basong tubig. Ito na. Kailangan niyang itanong. Kailangan niyang marinig ang sasabihin nito. "Brian," panimula niya, ang boses ay mas mahina kaysa sa inaasahan niya. Kinuha niya ang polo shirt mula sa tumpok ng labahin at ipinakita ito sa kanya. May dumi ang damit mo." Tiningnan ito ni Brian at sa isang saglit, nakita ni Emma ang pagbabago sa kanyang mga mata. Isang kislap ng gulat na mabilis ding nawala at napalitan ng isang kaswal na tawa. "Yan ba? Naku, sorry love. Sa victory party namin kanina." Yung bagong associate, si Attorney Gomez, medyo nalasing yata. Nang bumati sa akin, bigla na lang tumama ang muka sa dibdib ko. "Pasensya na, hindi ko napansin." Ang paliwanag ay simple. Masyadong simple. At rehearsed. Tumangulang si Emma. "Ganoon ba? Okay, akala ko kung ano na." "Ano ka ba naman, love? Alam mo namang ikaw lang," sabi ni Brian. Lumapit ulit at niyakap siya mula sa likod. "Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Pagod ka lang siguro." Hinayaan ni Emma ang sarili na yakapin nito, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Ang init ng katawan ni Brian ay hindi na makapagbigay ng init sa nanlalamig niyang puso. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Brian sa kanilang kama, hindi mapakali si Emma. Ang bawat paghinga nito ay tila isang paalala ng kasinungalingang sinabi nito kanina. Pinagmasdan niya ang mukha ng lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong buhay. Ngayon, para siyang nakatingin sa isang estranghero, marahan siyang bumangon at pumunta sa banyo.
Tumingin siya sa salamin at nakita ang sariling mukha. Isang babaeng may pagod sa mata at lito ang isipan. Paulit-ulit na tumatakbo sa utak niya ang eksena kanina. Ang mabilis na pagbabago sa mata ni Brian, ang masyadong perpektong paliwanag. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone na naiwan sa ibabaw ng kama. Kinabahan siya. Baka mensahe para kay Brian? Dahan-dahan siyang lumapit para tingnan, ngunit pangalan niya ang nasa screen. Isang tawag mula sa ospital. Sinagot niya ito agad, bumubulong para hindi magising si Brian. Dr. Madrigal, sorry po sa abala, sabi ng nurse sa kabilang linya. May tumawag po kasing pasyente. Gusto raw po niyang magpa-schedule ng check-up sa inyo bukas na bukas. VIP raw po at kailangan daw na kayo mismo ang tumingin. Napakunot ang noo ni Emma. Sino raw? Ang sabi po sa pangalan, ma'am, Criselda de Villa. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang kumabog sa kanyang dibdib. De Villa. Bakit pamilyar ang apelyidong yon? Sige, sagot ni Emma. Pinipilit na maging kalmado at propesyonal ang kanyang boses kahit na ang isip niya ay naglalaro na. I-schedule mo siya bukas ng umaga. First appointment. Okay po, doktora. Noted po. Nang matapos ang tawag, ibinaba ni Emma ang cellphone sa tabi ng kama. Ang katahimikan ng kwarto ay tila naging mas mabigat. Bumalik sa isip niya ang mga kwento ni Brian tungkol sa trabaho. Mga pangalan ng mga huwes, piskal, at mga maimpluwensyang tao sa mundo ng batas. At doon, bigla niyang naalala. Judge De Villa. Isang makapangyarihang hukom na madalas banggitin ni Brian. Isang pangalan na laging may kasamang paghanga at kaunting takot sa boses ng kanyang asawa. Maaari kayang nagkataon lang? Maraming De Villa sa Pilipinas. Ngunit ang isang VIP na nagpipilit na sa kanya magpatingin sa gitna ng kanyang mga agam-agam? Masyadong malaking koinsidensya. Muli siyang napatingin kay Brian. Sa ilalim ng malabong ilaw mula sa bintana, ang kanyang mukha ay payapa. Walang bahid ng anumang problema. Ngunit para kay Emma, ang larawang ito ng kapayapaan ay isa na ngayong maskara. Isang maskara na hindi niya alam kung gaano nakatagal nitong suot. Ang mantsa ng kolorete sa kwelyo. Ang tawag mula sa isang babaeng may apelyidong konektado sa kapangyarihan. Dahan-dahang nagkadugtong-dugtong ang mga piraso sa isip ni Emma. Hindi na siya bumalik sa pagtulog. Naupo lang siya sa gilid ng kama, nakatanaw sa labas ng bintana habang unti-unting nag-aagaw ang dilim at liwanag. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay dumadampi sa kanyang balat, ngunit hindi nito matalo ang lamig na nararamdaman niya sa loob. Ang buhay na akala niya ay perpekto ay biglang nagkaroon ng lamat. At bukas, haharapin niya ang babaeng marahil ay siyang may hawak ng martilyong bumasag dito. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, ngunit alam niyang mula ngayon, hindi na siya makakatulog ng mahimbing muli. Ang bawat sandali, bawat hininga, ay tila isang paghihintay sa pagguho ng kanyang mundo. Ang pagdududa ay hindi na isang bulong, kundi isang malakas na sigaw sa loob ng kanyang puso. At sa paglitaw ng unang sinag ng araw, isang determinasyon ang namuo sa loob ni Emma. Hindi siya susuko ng walang laban. Kung ang katotohanan ay masakit, haharapin niya ito. Kung ang mga kasinungalingan ay nagkalat, hihimayin niya ito. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa pamilya na pinaniwalaan niyang pinoprotektahan niya. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Sa simula ng isang araw na puno ng pagkabigla at posibleng pagkasira, ang umaga ay sumikat. Dala ang pangako ng isang bagong simula para sa marami. Ngunit para kay Emma, ito ang simula ng isang pagsubok, isang hamon na magpapalit sa kanyang pagkatao magpakailanman. Napakagatlabi,
si Emma. Ang kolorete ng kasinungalingan ay hindi na mananatiling mantsa sa kwelyo. Ito ay magiging marka sa kanyang kaluluwa na magtutulak sa kanya upang tuklasin ang lahat ng itinatago. Ang amoy ng antiseptic at alcohol sa klinika ni Dr. Emma Madrigal ay laging nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ito ang kanyang santuwaryo, ang lugar kung saan siya nakakaramdam ng kontrol, ng kapaki-pakinabang. Ngunit ngayong umaga, ang pamilyar na amoy ay tila nagpapahiwatig ng papalapit na panganib na lalo pang pinatingkad ng mabilis na tibok ng kanyang puso. 8:30, eksaktong oras ng appointment. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Nurse Liza, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, na may kasamang isang babae. Si Criselda de Villa. Hindi na nagulat si Emma sa kanyang nakita. Isang babaeng nasa late 20s, may tindig ng kumpiyansa at kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay itim na itim, mahaba at makintab, na bumagay sa kanyang maputing balat at matatalim na tampok ng mukha. Nakasuot siya ng isang fitted dress na nagpapahiwatig ng kanyang magandang figura at may kasamang designer bag na tila mas mahal pa kaysa sa isang buwang sahod ni Emma. Ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang mga labi, pinahiran ng isang matingkad na pulang kolorete, eksaktong kapareho ng kulay ng mantsa sa polo shirt ni Brian. Nagkatitigan sila. Sa mga mata ni Criselda, walang bakas ng pagkamahiyain o kaba. Tanging isang uri ng mapanghamong pagkakumpiyansa. Dr. Madrigal, bati ni Criselda, ang boses ay malinaw at matatag. Salamat sa pagtanggap sa akin agad. Walang anuman, Miss De Villa, sagot ni Emma, pinipilit na panatilihin ang profesionalismo. Please take a seat. Nang umupo si Criselda sa upuan sa tapat ng mesa ni Emma, ang buong opisina ay tila umikli sa presensya niya. Meron siyang aura ng isang taong sanay makuha ang anumang gusto niya. Sinimulan ni Emma ang kanyang karaniwang pagsusuri, nagtatanong tungkol sa menstrual cycle ni Criselda, kasaysayan ng kalusugan, at iba pang standard na tanong. Bawat tanong, sinasagot ni Criselda ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay laging nakatitig ng diretso kay Emma. Anong dahilan ng pagpapatingin mo ngayon, Miss De Villa? Tanong ni Emma habang nagtatala sa chart. Well, doktora, panimula ni Criselda, ngumiti ng tipid. Sa tingin ko, buntis ako at gusto kong makasiguro. Hindi nagulat si Emma. Ito ang inaasahan niya. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi ni Criselda na may halong saya at hamon ay nagpatindig ng balahibo ni Emma. Okay, sabi ni Emma. Pupunta tayo sa ultrasound room. Doon natin makukumpirma. Sa ultrasound room, habang inihahanda ni Emma ang kagamitan, tahimik si Criselda. Ngunit ang katahimikan na iyon ay mas nakakabahala kaysa sa ingay. Mayroon itong dalang mensahe na tila sinasabi, alam ko ang ginagawa ko. Nagsimulang gumalaw ang ultrasound probe sa tiyan ni Criselda. Lumabas ang itim at puting imahe sa screen. Hindi nagtagal, nakita ni Emma ang maliit na sac at pagkatapos ay ang tibok ng puso. Congratulations, Miss De Villa, sabi ni Emma. Pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. You are indeed pregnant. Around 6 weeks. Hindi agad sumagot si Criselda. Ngumiti siya. Hindi isang masayang ngiti, kundi isang ngangiting may halong pagwawagi. Alam ko na, sabi ni Criselda. Ang mga mata ay nakapako sa screen. May kutob ako, lalo na't napakasaya ng ama. Huminga ng malalim si Emma. Ito na. Oh? Tanong ni Emma, pinipilit na ipakita ang kanyang pagtataka. Sino ang mapalad na ama? Humalakhak si Criselda. Hindi nakakatuwa. Mapait. Gusto mo talagang malaman, doktora? Hindi sumagot si Emma, ngunit ang kanyang pagkakatitig ay sapat na. Siya ay isang abogado. Panimula ni Criselda, ang kanyang boses ay malambing ngunit nakamamatay. Napakatalino, napakaambisyoso, at ang pinakamahalaga, alam niya
kung paano maglaro ng laro ng kapangyarihan. Pareho kami ng pangarap para sa kinabukasan. Bawat salita ay tila isang patalim na tumatama sa puso ni Emma. Alam niyang inilalarawan nito si Brian, ang kanyang Brian. Malapit na kaming magsimula ng sarili naming pamilya. Patuloy ni Criselda, hindi inaalis ang tingin sa screen. Oo, alam kong may asawa siya. Pero sabi niya, isa lang itong hadlang. Isang bagay na kailangan niyang ayusin. Naramdaman ni Emma ang pamamanhid ng kanyang mga kamay. Ang probe na hawak niya ay tila nagiging napakabigat. Pinilit niyang mag-focus sa ultrasound, sa tibok ng puso ng munting buhay sa loob ni Criselda na walang kamalay-malay sa drama sa labas. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito, Miss De Villa? Tanong ni Emma, ang kanyang boses ay mahina at halos hindi marinig. Tumingin si Criselda kay Emma. Ang ngiti ay lumawak, puno ng malisya. Kasi doktora, sabi ni Criselda, ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab. Gusto kong malaman mo na ang lalaking mahal mo, ang lalaking pinakasalan mo, ay siya ring lalaking pumili sa akin, sa amin. At gusto kong ikaw mismo ang maging unang makakita ng bunga ng aming pagmamahalan. Huminga ng malalim si Emma. Ang galit ay dahan-dahang gumapang mula sa kanyang sikmura, umakyat sa kanyang dibdib, at bumara sa kanyang lalamunan. Ngunit pinigilan niya. Hindi siya magpapadala. Hindi rito. Hindi ngayon. Kailangan mong maintindihan, Miss De Villa, sabi ni Emma. Ang kanyang boses ay biglang lumamig at naging matalim. Ang profesionalismo ay naging isang pader na bakal. Ako ay isang doktor. Ang aking obligasyon ay ang kapakanan ng aking pasyente. Walang personal na nararamdaman ang makakaapekto sa aking trabaho. Natawa ng mahina si Criselda. Talaga ba, doktora? O masyado mo lang iniisip ang iyong sarili? Naramdaman ni Emma na tila may sumampal sa kanya. Ngunit nanatili siyang kalmado sa labas. Tapos na ang ultrasound. Maaari ka nang magbihis. I-refer kita sa laboratory para sa blood tests at routine check-up. Tumayo si Criselda. Habang naglalakad papunta sa pintuan, muli siyang humarap kay Emma. Salamat, doktora. Sabi niya, ang ngiti ay puno ng pagwawagi. Sana ay maging maayos ang pagbubuntis ko, ang aming pagbubuntis. At sana, doktora, aalagaan mong mabuti ang anak ko at ang anak ni Brian. Ang huling salita ay tila isang matalim na sibat na tumusok sa puso ni Emma. Paglabas ni Criselda, nanatili si Emma sa ultrasound room. Ang puting bedsheet sa examination table ay tila nagiging isang malaking canvas ng kasinungalingan. Ang tibok ng puso ng sanggol sa screen ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip, isang paalala ng isang buhay na nabuo mula sa pagkakanulo. Nang marinig niya ang tunog ng pag-alis ng kotse ni Criselda, tuluyang bumigay si Emma. Napaupo siya sa isang upuan. Ang mga kamay ay nanginginig. Ang init na nararamdaman niya sa katawan ay hindi dahil sa init ng araw, kundi sa apoy ng galit at sakit. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi siya umiyak nang makita ang kolorete. Hindi rin nang harapin si Brian. Ngunit ngayon, sa kanyang santuwaryo, sa lugar kung saan dapat ay ligtas siya, sa harap ng ebidensya ng pagkakanulo, tuluyan na siyang bumigay. Ang kanyang mundo ay gumuho sa kanyang harapan. Brian, bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Anong ginawa mo? Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang tawag mula kay Brian. Love? Ang pangalan nito ay kumikinang sa screen, tulad ng isang nakapiring na bomba. Ang galit at sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tinitigan niya ang pangalan ni Brian. Hindi siya sasagutin. Hindi pa. Pinahid niya ang luha sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay naging matalim. Hindi siya susuko nang walang laban. Kung gusto ni Criselda ng gera, bibigyan niya ito. At kung gusto ni Brian ng kinabukasan, haharapin niya ito.
ngunit hindi sa paraang inaasahan nila. Ang biyahe ni Emma pauwi mula sa klinika ay tila isang panaginip. Ang mga pamilyar na kalye ay naging malabo sa kanyang paningin. Ang ingay ng trapiko ay halos hindi niya marinig. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang imahe sa ultrasound screen at ang mapanuyang ngiti ni Criselda de Villa. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya si Brian sa sala, nagbabasa ng mga dokumento. Ngumiti ito nang makita siya, isang ngiting hindi na umabot sa mga mata ni Emma. "Love, ang aga mo yata?" bati ni Brian. Tumatayo para salubungin siya. Hindi sumagot si Emma. Dumiretso siya sa harapan nito at inilapag ang kanyang bag sa lamesa. Ang katahimikan niya ay mabigat at puno ng kahulugan, sapat na para mabura ang nangiti sa mukha ni Brian. "May problema ba?" tanong nito. Ang boses ay may bahid na ng pag-aalala. Tinitigan siya ni Emma ng diretso sa mata. Nagpunta siya sa klinika kanina. Ang pagbabago sa mukha ni Brian ay mabilis at hindi maikakaila. Ang pagkalito ay napalitan ng pagkaalarma at pagkatapos ay ng takot. "Sa sino?" "Huwag ka nang magmaang-maangan, Brian," sabi ni Emma. Ang boses niya ay malamig at walang emosyon. "Criselda de Villa, she's pregnant." At sinabi niyang ikaw ang ama. Napaatras si Brian na parabang nasampal. "Emma, pakinggan mo muna ako. Ang gusto kong marinig ay ang katotohanan." Sigaw ni Emma. Ang kontrol na pinilit niyang ingatan buong araw ay bigla na lang gumuho. "Gaano na katagal, Brian? Gaano mo na ako katagal ginagawang tanga?" "Hindi totoo yan. Sinisiraan niya lang ako." Pagkakaila ni Brian, ang desperasyon ay bakas na sa kanyang boses. "May galit sa akin ang babaeng yan. Huwag kang maniwala sa kanya, Emma. Sa akin ka maniwala." Ngunit ang mga mata ni Brian ay hindi makatingin ng diretso. Ang mga ito ay naglalaro, naghahanap ng mga salitang makakapagligtas sa kanya. "Naniwala ako sa iyo kahapon," sabi ni Emma. Ang boses niya ay nanginginig na sa pinipigilang galit. "Naniwala ako sa kwento mo tungkol sa kasamahan mong nalasing. Pero ngayon, pagkatapos kong marinig mula mismo sa bibig niya, pagkatapos kong makita ang tibok ng puso ng isang batang sinasabi niyang anak mo." Umiling-iling si Brian, napasabunot sa sariling buhok. "Emma, please, it was a mistake. Isang pagkakamali lang." At doon, sa wakas, ang pag-amin. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Emma na parang kutsilyo. Ang katotohanang pinilit niyang itanggi ay isinampal na sa kanyang muka. Napayuko siya. Ang mga luha ay nagsimula na namang bumagsak. Lumuhod si Brian sa harapan niya, hinawakan ang kanyang mga kamay. "Love, patawarin mo ako. Lasing ako noon. Pinagsisisihan ko. It meant nothing. Ikaw ang mahal ko, Emma. Ikaw at ang pamilya natin ang mahalaga sa akin." Ang mga salita ay pamilyar. Ito ang mga linyang palaging naririnig sa mga pelikula. Ang mga gasgas na dahilan ng mga lalaking nahuhuli. At sa sandaling iyon, ang naramdaman ni Emma ay hindi lang sakit, kundi pandidiri. Hinila niya ang kanyang mga kamay palayo. Isang pagkakamali? Brian, 6 na linggo na siyang buntis. Hindi yan isang pagkakamali. Isa yang desisyon. Isang paulit-ulit na desisyon na gawin akong tanga sa likod ko. Aayusin ko to, Emma. Pangako. Pagmamakaawa ni Brian, ang luha ay nasa kanyang mga mata na rin. "Kakausapin ko siya. Itatama ko ang lahat. Huwag mo lang akong iwan, please." Tumingin si Emma sa asawa niyang nakaluhod. Ang dating imahe ng isang malakas at matalinong abogado ay nawala. Napalitan ng isang kahabag-habag na lalaking nagsisinungaling. Ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na hindi pa rin kapanipaniwala. Ang takot niya ay hindi lang takot na maiwan. May mas malalim pa rito. "Umalis ka muna," mahinang sabi ni Emma.
Kailangan kong mag-isip. Emma, umalis ka, sabi. Sigaw niya, ang boses ay basag na. Walang nagawa si Brian kundi tumayo at lumabas ng bahay, dala ang bigat ng kanyang kasalanan. Naiwan si Emma sa katahimikan ng kanilang tahanan, na ngayon ay tila isang malaking museum ng mga nasirang pangarap. Naupo siya sa sofa, niyakap ang sarili, at umiyak ng umiyak. Ngunit habang tumutulo ang luha, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong sa loob niya. Determinasyon. Hindi siya pwedeng maging biktima lamang. Kung may mas malaking kwento sa likod nito, kailangan niyang malaman. Ang pag-amin ni Brian ay parang hindi buo. May mga piraso pang nawawala. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang isang pangalan sa kanyang contacts. Marco, ang pinsan niyang mas bata sa kanya. Isang henyo sa computer na may utang na loob sa pamilya nila. Nagring ito ng ilang beses bago sinagot. Ate Emma, napatawag ka? Tanong ng masiglang boses sa kabilang linya. Marco? Sabi ni Emma. Ang boses niya ay seryoso at desidido. Kailangan ko ng tulong mo. Naramdaman marahil ni Marco ang bigat sa boses niya. Ate, anong problema? May nangyari ba? May problema nga. Malaki. Sagot ni Emma. Huminga siya ng malalim. At kailangan kong malaman ang lahat. Bawat detalye, kahit gaano pa ito kadumi. Hindi na nagtanong pa si Marco. Sige ate, sabihin mo lang kung anong kailangan mong malaman. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ikinuwento ni Emma ang lahat, mula sa mantsa ng kolorete hanggang sa pag-amin ni Brian. Sinabi niya ang pangalan ni Criselda at ng ama nito, si Judge De Villa. Sa pagtatapos ng kwento, narinig niya ang pagbuntong hininga ni Marco. Ate, delikado yan, babala ni Marco. Ang mga De Villa, hindi sila basta-basta, sigurado ka ba rito? Kailanman ay hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko. Matatag na sagot ni Emma. Marco, tulungan mo ako. Kailangan kong malaman kung bakit. Hindi lang ito tungkol sa babae. Pakiramdam ko, may mas malaki pa. Okay ate, naintindihan ko, sabi ni Marco. Bigyan mo ako ng ilang oras. Sisimulan ko na. Pagkatapos ng tawag, nakaramdam si Emma ng kaunting kapanatagan. Hindi na siya nag-iisa sa laban na ito. Ilang oras ang lumipas. Gabi na. Hindi pa rin umuuwi si Brian at hindi na rin niya ito hinanap. Nakaupo lang si Emma sa dilim, naghihintay. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Marco. Binuksan niya ito. Ito ay isang email. At sa loob ng email, may isang attachment, isang litrato. Nang makita niya ang litrato, nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Hindi ito litrato ni Brian at Criselda. Ito ay isang litrato ni Brian at ni Judge De Villa. Nakaupo sila sa isang mesa sa isang mamahaling golf club. Ang kanilang mga muka ay seryoso. Malayo sa isang simpleng pag-uusap lang ng magbiyenan sa hinaharap. Sa ibabaw ng kanilang mesa, may isang brown envelope na nagpapalitan ng kamay. Ang kuha ay malayo. Tila mula sa isang CCTV, ngunit malinaw na malinaw kung sino ang mga nasa larawan. Sa ilalim ng litrato, may mensahe si Marco. Ate, hindi ito mukhang simpleng affair lang. Mukha itong transaksyon. Tinitigan ni Emma ang litrato. Ang malamig na pakiramdam ay muling gumapang sa kanyang buong katawan. Tama siya. May mas malaki, mas madilim. At ngayon, hawak na niya ang unang piraso ng katotohanan. Ang litratong ipinadala ni Marco ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Emma. Hindi na ito simpleng selos o sakit ng isang pinagtaksilang asawa. Ito ay takot. Isang malamig na takot na gumagapang sa kanyang likuran. Ang kanyang problema ay mas malaki pa kaysa sa isang babae at isang sanggol. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, pera, at mga sikretong kayang sumira ng buhay. Kinabukasan, isang bagong Emma ang humarap sa salamin.
Ang pamumugto ng kanyang mga mata ay nandoon pa rin, ngunit may bago sa kanyang titig. Isang katatagan, isang malamig na determinasyon. Kung laro ang gusto nila, maglalaro siya, ngunit sa kanyang mga patakaran. Hating gabi na, nang umuwi si Brian, dahan-dahan itong pumasok sa kanilang kwarto na tila inaasahan na makitang wala na ang mga gamit niya. Ngunit nakita niya si Emma na nagbabasa sa kama, kalmado. Emma? Mahinang tawag nito. Ibinaba ni Emma ang libro. Saan ka galing? Tanong niya. Ang boses ay walang anumang emosyon. Sa opisina, nag-isip-isip. Sagot ni Brian. Emma, hindi ko kayang mawala ka sa akin. Hindi sumagot si Emma. Tinitigan niya lang ito. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Bigyan mo ako ng panahon, Brian. Sabi ni Emma sa wakas. Hindi ko sinasabing pinapatawad na kita, pero kailangan kong maintindihan ang lahat bago ako makapagdesisyon. Isang malaking ginhawa ang gumuhitib sa mukha ni Brian. Para sa kanya, ang sagot na yon ay pag-asa. Hindi niya alam na para kay Emma, iyon ay isang estratehiya. Kailangan niya si Brian na malapit, kampante, at walang kamalay-malay. Sa sumunod na mga araw, ganoon ang naging takbo ng kanilang buhay. Isang pekeng normalidad. Si Brian ay extra sweet at maasikaso. Palaging umuuwi ng maaga, nagdadala ng bulaklak at paboritong pagkain ni Emma. Si Emma naman ay tinatanggap ang lahat ng ito, ngumingiti sa tamang pagkakataon, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Gabi-gabi, kapag tulog na si Brian, doon nagsisimula ang tunay niyang buhay. Sa pamamagitan ng video call, nakikipag-ugnayan siya kay Marco. Ate, nakuha ko na ang access sa ilang email exchanges nila. Sabi ni Marco isang gabi. Ang mukha niya ay seryoso sa screen ng laptop ni Emma. Naka-encrypt ang karamihan, pero may mga salitang paulit-ulit na lumalabas. Gaya ng ano? Tanong ni Emma. Valderrama case, sagot ni Marco. Laging may code name na VC at laging may kasamang mga salitang final settlement, discretion, at medical records. Napakunot ang noo ni Emma. Valderrama? May kaso ba si Brian na ganyan? Wala sa official records niya, ate. Ito ay tila isang bagay na ginagawa niya sa labas ng kanyang law firm. Para mismo kay Judge De Villa. Ang bawat impormasyon ay isang piraso ng isang malaking puzzle. Ngunit habang papalapit siya sa katotohanan, nararamdaman niyang papalapit din ang panganib. Isang hapon sa ospital, ipinatawag si Emma ng kanilang department head, si Dr. Almeida. Emma, maupo ka. Sabi ng matandang doktor, ang kanyang mukha ay seryoso. Kumusta ka na? Okay naman po, doktora. Magalang na sagot ni Emma. Nakarating sa akin na mayroon ka raw naging di pagkakaunawaan sa isa nating pasyente kamakailan. Panimula ni Dr. Almeida. Isang VIP patient. Alam na agad ni Emma kung sino ang tinutukoy nito. Si Criselda. Dr. Almeida, ginawa ko lang po ang trabaho ko ng professional. Depensa ni Emma. Alam ko, Emma, matagal na kitang kilala. Sabi ni Dr. Almeida, bumuntong hininga. Pero kailangan mong mag-ingat. Ang pasyenteng ito, may malakas siyang koneksyon. May mga natatanggap kaming concerns tungkol sa iyong bedside manner. Mga reklamong walang basehan, alam ko. Pero sapat na para gumawa ng ingay. Naintindihan ni Emma ang mensahe. Hindi ito isang simpleng payo. Ito ay isang babala. Ang ospital ay kailangang protektahan ang reputasyon nito, Emma. Pagpapatuloy ni Dr. Almeida, kaya nakikiusap ako sa'yo, iwasan mo na ang anumang gulo. Maging mas maingat ka. Paglabas ni Emma sa opisina ni Dr. Almeida, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Ang kapangyarihan ng mga De Villa ay abot hanggang sa loob ng kanyang pinagtatrabahuhan. Kayang-kaya siyang sirain ito kung gugustuhin. Sa sandaling iyon, napagtanto niya. Ang kalaban niya ay hindi lang si Criselda, hindi lang si Brian,
Ang kalaban niya ay isang buong sistema ng kapangyarihan na kayang baluktutin ang katotohanan at sirain ang sino mang humadlang sa kanila. Gabi na nang makauwi siya, dala-dala ang bigat ng kanyang natuklasan. Ang pekeng ngiti na inihanda niya para kay Brian ay hindi na niya magawang isuot. Habang naghahanda siya ng hapunan, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Isa itong litrato. Si Brian at si Criselda magkatabing nakaupo sa isang mamahaling restaurant. Masaya sila. Nagtatawanan. Ang kamay ni Criselda ay nakahawak sa pisngi ni Brian. At si Brian ay nakatitig dito na para bang ito ang buong mundo niya. Ang litrato ay tila kuha ngayong gabi lang. Sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe na tila isang sampal sa kanyang kaluluwa. Pinili niya ang kasama niya sa hinaharap, hindi sa nakaraan. Nabitawan ni Emma ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig. Ang screen ay nagkalamat. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging nakikita niya ay ang imahe ng kanyang asawa. Masayang kasama ang babaeng sumisira sa kanilang buhay. Ang lahat ng pagpapanggap, ang lahat ng pangako, ay gumuho sa isang iglap. Ang laro ay nag-level up. At ang kalaban ay nagsimula ng maging personal. Ang basag na screen ng cellphone ni Emma ay salamin ng kanyang puso. Pira-piraso at puno ng lamat. Ngunit habang tinititigan niya ang mga bitak sa salamin, isang kakaibang kalinawan ang kanyang naramdaman. Ang sakit ay naroon pa rin, matalim at totoo. Pero sa ilalim nito, ang apoy ng galit ay nagbago ng anyo. Hindi na ito isang nagwawalang apoy na kayang tumupok sa kanya. Ito ay naging isang malamig at kontroladong apoy. Isang sulo na nagbibigay liwanag sa madilim na daan na kailangan niyang tahakin. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Dumating ang araw ng follow-up check-up ni Criselda. Pumasok si Emma sa klinika na may bagong aura. Ang kanyang mga kilos ay mas tiyak. Ang kanyang boses ay mas matatag. Maging si Nurse Liza ay napansin ito. "Good morning, Doktora. Ayos lang po ba kayo?" Nag-aalalang tanong ng nurse. "I've never been better, Liza." Sagot ni Emma, isang maliit at misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nang dumating si Criselda, ang kanyang yabang ay tila mas tumindi pa. Nakasuot ito ng matingkad na damit na lalong nagpapakita ng kanyang nagsisimulang umbok na tiyan. "Doktora," bati nito, na para bang sila ay matalik na magkaibigan. "I feel great. Brian has been taking good care of me." Bawat salita ay isang karayom na sinadyang itusok kay Emma. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tumalab. Ngumiti lang si Emma ng professional. "That's good to hear, Miss De Villa." Kalmadong sagot niya. "Today, kukuha tayo ng dugo para sa iyong routine prenatal tests. We'll run a comprehensive panel to check everything. Blood type, iron levels, and other markers to ensure a healthy pregnancy." "Gawin mo ang lahat ng kailangan, Doktora," sabi ni Criselda, umupo ng may kumpiyansa. "Gusto ko lang ang pinakamabuti para sa anak namin." Habang kinukuhanan ni Emma ng dugo si Criselda, ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Kalmado. Tiyak. Tinitigan ni Criselda ang bawat kilos niya na tila naghahanap ng anumang senyales ng kahinaan. Ngunit wala siyang nakita. "May problema ba, Doktora? Bakit parang ang seryoso mo?" tanong ni Criselda. "I'm always serious when it comes to my patient's health, Miss De Villa." Sagot ni Emma, hindi tumitingin dito. "After this, you're free to go. The results will be sent to me electronically in a day or two." Pagkaalis ni Criselda, agad na tinawagan ni Emma ang laboratorio. Ginamit niya ang kanyang awtoridad bilang doktor para magdagdag ng isang partikular na pagsusuri sa sample ng dugo ni Criselda, isang bagay na hindi karaniwan sa isang prenatal panel, ngunit madali niyang naipaliwanag bilang isang precautionary measure. Nagpadala rin siya ng sample ng DNA ni Brian na nakuha niya mula sa ginamit nitong sipilyo
sa ilalim ng isang coded na pangalan. Ito ay isang malaking sugal, isang paglabag sa etika kung tutuusin. Ngunit wala na siyang pakialam. Ito ay digmaan. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan siya ng pagtingin sa isang pasyente, tumawag si Marco. Nag-excuse siya at sinagot ito sa kanyang pribadong opisina. "Ate, may nahanap ako," sabi ni Marco. Ang boses ay seryoso. "Hindi ko pa ma-decrypt lahat ng files, pero na-access ko ang security footage malapit sa condo unit ni Criselda. May isa pang lalaki, ate." Natahimik si Emma. "Anong ibig mong sabihin?" "May isang lalaking regular na bumibisita sa kanya. Laging gabi. At kapag wala si Brian, hindi ko pa makilala kung sino, pero hindi siya si Kuya Brian. Sigurado ako." Isang bagong piraso ng puzzle ang inilatag sa harapan ni Emma. Isang pirasong hindi niya inaasahan. Ang pagkakanulo ba ay mas malalim at mas komplikado pa kaysa sa inaakala niya. Kinahapunan, habang nag-aayos siya ng mga gamit para umuwi, tumunog ang kanyang email galing sa laboratorio. Ang subject, Urgent and Confidential, Patient Results, KDV1. Ang code na ginamit niya. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang email. May 2 PDF files. Ang isa ay ang resulta ng mga regular na pagsusuri. Ang isa, ang resulta ng paternity test. Binuksan niya ang pangalawang file. Ang mga salita ay teknikal at malamig, mga numero at porsyento. Ngunit sa dulo ng lahat ng yon, may isang linya na tila sumisigaw sa screen. Probability of paternity. Percent pa ulit-ulit na binasa ni Emma ang linya. 0. Porsyento. Hindi 99.9%. Hindi inconclusive. 0. Isang tawa ang biglang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi isang masayang tawa. Ito ay isang tawang puno ng pait, ng gulat, at ng isang nakakabaliw na realisasyon. Si Brian, ang kanyang asawa, ang lalaking sumira sa kanyang tiwala, ay niloloko rin. Si Criselda, ang babaeng mayabang na nagmarcha sa kanyang klinika para ipangalandakan ang kanyang pagbubuntis, ay nagdadala ng anak ng ibang lalaki. Ang buong pundasyon ng kanyang galit at sakit ay biglang gumuho. At sa lugar nito, isang bagong istruktura ang nabuo. Isang istrukturang gawa sa bakal, dobleng pagkakanulo. Isang web ng kasinungalingan na mas masalimuot pa sa kanyang pinakamasamang bangungot. Napangiti si Emma ng mapakla habang nakatitig sa screen. Hawak na niya ngayon ang isang bomba. Ang kailangan na lang niyang gawin ay piliin kung kailan at saan ito pasasabugin. Ang pagtawa ni Emma sa loob ng kanyang opisina ay dahan-dahang humupa, napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Ang resulta ng DNA test sa kanyang harapan ay hindi lang isang ebidensya. Ito ay isang susi. Isang susi na magbubukas ng pinto sa isang mas madilim at mas masalimuot na kwarto kaysa sa inaakala niya. Hindi na niya tiningnan si Brian bilang isang simpleng asawang nagtaksil. Tiningnan na niya ito bilang isang tanga, isang piyesa sa isang laro na hindi nito alam na siya mismo ay nilalaro rin. At si Criselda? Hindi na ito isang desperadang kabit. Isa itong manlalaro. Isang mapanlinlang na ahas na may sariling lason. Ang tanong ay, bakit? Bakit kailangang dumaan sa ganitong kahirapan para lang makuha si Brian kung ang dinadala niya ay anak naman pala ng iba? Ang sagot ay hindi na pag-ibig. Ito ay isang bagay na mas malaki. Kinuha ni Emma ang kanyang cellphone at tinawagan si Marco. "Ate, anong balita?" Sagot agad ni Marco. 0% Marco, sabi ni Emma. Ang boses niya ay kalmado na may halong pait. 0% ang probability na si Brian ang ama. Narinig ni Emma ang matalas na paghinga ni Marco sa kabilang linya. "Ano? Seryoso ka, ate? Ibig sabihin, ginagamit lang ni Criselda ang pagbubuntis na ito para itali si Brian."
pagpapatuloy ni Emma. At kung ganon, ang tanong ay, bakit kailangan nila si Brian? Ang sagot ay bumabalik sa pinagtatrabahuhan niya para kay Judge De Villa. Ang Valderrama case. Tama ka ate, sabi ni Marco. Ang affair ay isang distraction lang. Ang tunay na kwento ay nasa kasong yan. Kailangan nating malaman lahat tungkol sa kasong yan, Marco. Ngayon na. Buong gabi, hindi natulog si Emma. Sa halip na harapin si Brian pag-uwi nito, nagdahilan siyang marami siyang trabaho at nagkulong sa kanyang home office. Sa screen ng kanyang laptop, nakikipag-usap siya kay Marco habang ang binata ay walang tigil na naghahanap sa digital world. Valderrama versus St. Michael's Medical Center. Basa ni Marco mula sa isang lumang online news archive. Medical malpractice. Namatay ang pasyente, isang mayamang negosyante, dahil sa komplikasyon matapos ang isang simpleng operasyon. Idinemanda ng pamilya ang ospital at ang head surgeon. St. Michael's Medical Center, ang ospital kung saan nagtatrabaho si Emma. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Emma. Anong nangyari sa kaso? Iyon ang kakatwa ate, sabi ni Marco. Napakalakas ng kaso ng pamilya Valderrama. Handa na ang lahat para sa isang malaking trial. Tapos, bigla na lang, inatras nila ang kaso. Walang paliwanag. Pagkatapos noon, ang head surgeon na si Dr. Evangelista, bigla na lang nag-early retirement at lumipad papuntang Amerika. Dr. Evangelista, bulong ni Emma. Naaalala niya ang pangalan, isa sa mga alamat ng ospital, pero hindi niya naabutan. May settlement na nangyari sa likod ng mga pinto, sigurado yan, sabi ni Emma. Ang isip niya ay mabilis na nagtatrabaho. At si Judge De Villa ang humawak nito para sa ospital. Pinatahimik niya ang pamilya Valderrama. Pero bakit ngayon ito binubuhay ulit? At bakit kailangan nila si Kuya Brian? Tanong ni Marco. Saglit na nag-isip si Emma, pinagdudugtong ang mga piraso. At bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Isang usapan sa kantin ng mga doktor ilang taon na ang nakalipas. Isang matandang nurse na nagkukwento tungkol sa multo ng Valderrama case. Naalala ko, bulong ni Emma sa sarili. Sinabi ni Nurse Remy noon na ang pinakakritikal na ebidensya ang medical chart ng pasyente ay nawala mula sa records room ng ospital bago pa man umabot sa korte. Nawala? Ulit ni Marco. Oo. At kung nawala ang chart, walang opisyal na ebidensya ng malpractice. Paliwanag ni Emma. At ako, may access ako sa main archives ng ospital, Marco. Ang mga lumang file na nakaimbak sa basement. Sa kabilang linya natahimik si Marco. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ate, delikado yan kung malaman nilang naghahalongkat ka. Ito lang ang paraan, Marco, sabi ni Emma. Ang kanyang determinasyon ay buo. Kung mahahanap ko ang kahit anong kopya o logbook tungkol sa nawawalang chart na yon, may hawak na tayong alas laban sa kanila. Sa sandaling iyon, nakapagdesisyon na siya. Bukas, gagawa siya ng paraan para makapasok sa archives. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, naramdaman ni Emma ang bigat at panganib ng kanyang binabalak. Ngunit naramdaman din niya ang pag-asa. Sa unang pagkakataon, nararamdaman niyang hindi na siya biktima. Siya na ang nangangaso. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang unknown number. Kinakabahan, sinagot niya ito. Hello? Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses ng lalaki ang nagsalita. Malamig, kalmado, at puno ng awtoridad na hindi maikakaila. Dr. Emma Madrigal Alcantara. Kilala niya ang boses na yon mula sa mga balita sa TV. Si Judge De Villa. Nanigas si Emma. Paano nalaman ng hukom ang numero niya? Sino po ito? Tanong niya. Kahit alam na niya ang sagot. Ang isang mahusay na doktor ay nakatuon sa kanyang mga pasyente, Dr. Madrigal. Sabi ng hukom, hindi sinasagot ang kanyang tanong.
Hindi sa mga lumang kwento na dapat ay matagal nang nakabaon sa limot. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng yelo na tumutusok sa kanyang tainga. Alam nito, alam nitong may ginagawa siya. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo, sabi ni Emma. Pinipilit na maging matatag. Sa tingin ko ay nagkakaintindihan tayo. Sagot ng hukom. Ang boses ay bumaba. Naging mas mapanganib. Mayroon kang magandang karera, doktora. Isang reputasyon na pinaghirapan mo ng maraming taon. Sayang naman kung lahat ng yan ay bigla na lang mawawala dahil sa hindi kinakailangang pag-uusisa. Hindi na ito isang babala. Ito ay isang direktang pagbabanta. Manatili ka sa iyong klinika, Doktora Madrigal, at hahayaan kitang manatili roon, sabi ng hukom bago ibaba ang telepono. Naiwan si Emma na hawak ang cellphone, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang anino ng nakaraan ay hindi lang isang kwento. Ito ay isang buhay na halimaw. At ngayon, alam ng halimaw na hinahanap niya ito. Ang banta ni Judge De Villa ay hindi na natiling isang boses lamang sa telepono. Kinabukasan, naging isa itong opisyal na dokumento nakatiklop sa loob ng isang puting sobre na may selyo ng ospital at naghihintay sa ibabaw ng mesa ni Emma. Binuksan niya ito ng may nanginginig na kamay. Ang mga salita ay formal, malamig, at walang awa. Isang formal na reklamo ang isinampa laban sa inyo. Di umano'y unprofessional conduct at paglabag sa patient confidentiality. Isang special disciplinary committee ang binuo upang imbestigahan ang mga aligasyon. Epektibo agad. Kayo ay inilalagay sa ilalim ng preventive suspension habang isinasagawa ang imbestigasyon. Preventive suspension. Isang magandang paraan para sabihing, suspendido ka. Nabitawan ni Emma ang sulat. Tila umikot ang kanyang buong mundo. Ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon, ang kanyang buong pagkatao bilang isang doktor. Lahat ay dinudungisan ng isang kasinungalingan na gawa-gawa ng isang makapangyarihang pamilya. Ang balita ay mabilis na kumalat sa ospital. Habang naglalakad siya sa pasilyo para ayusin ang kanyang mga gamit, naramdaman niya ang mga titig. Ang mga dating ngiti ng kanyang mga kasamahan ay napalitan ng mga tingin ng awa at pag-iwas. Ang mga bulungan ay humihina kapag siya'y dadaan, ngunit naririnig pa rin niya ang mga ito na tila mga bubuyog sa kanyang tainga. Kawawa naman si doktora. Sabi nila, may VIP daw na nagreklamo. Sayang, ang galing pa naman niya. Si Nurse Liza lang ang lumapit sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Doktora, hindi po totoo ang mga yan, di ba? Isang pilit na ngiti lang ang naisagot ni Emma. Magiging maayos din ang lahat, Liza. Ngunit kahit siya, hindi naniniwala sa sarili niyang mga salita. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya si Brian na naghihintay. Nakita nito ang kahon ng mga personal na gamit mula sa kanyang opisina. Anong nangyari? Tanong ni Brian. Ang pagkukunwaring pag-aalala ay halatang halata. Ibinagsak ni Emma ang kahon sa sahig. Alam mo kung anong nangyari, Brian? Ito ang ginawa mo. Ito ang ginawa ninyo sa akin. Wala akong alam dyan, Emma. Maniwala ka. Sabi ni Brian, lumalapit sa kanya. Sino ang gumawa sa'yo niyan? Hindi yan pwede. Kakausapin ko ang mga abogado ng ospital. Ngunit nakita ni Emma ang isang kislap sa mga mata nito. Hindi ng galit, kundi ng takot at pag-usisa. Tinitingnan nito kung ano ang magiging reaksyon niya. Sinusukat kung gaano kalaki ang pinsala. Talaga? Mapait na tanong ni Emma. O baka naman tatanungin mo ako kung may ginawa akong ikapapahamak ng amo mo? Baka naman gusto mong malaman kung gaano nakalapit ang nahuhukay ko. Natahimik si Brian. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Isang pakiramdam ng sukdulan na pandidiri ang bumalot kay Emma.
Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi na niya asawa. Isa na itong espiya sa sarili niyang pamamahay. Umalis ka, mahinang sabi ni Emma. Emma, mag-usap tayo. Sinabi kong umalis ka. Sigaw niya sa bahay niya. Ang boses ay puno ng galit at sakit na hindi na niya kayang itago. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa bahay na to. Sa pagkakataong yon, walang nagawa si Brian kundi tumalikod at umalis. Sa kanyang pag-alis, isinara nito ang pinto hindi lang sa kanilang bahay, kundi sa kanilang pagsasama. Naiwan si Emma sa gitna ng sala, napapaligiran ng katahimikan at ng mga piraso ng kanyang nawasak na karera. Gumuho siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod, at sa wakas ay humagulgol. Ang lahat ng tapang, ang lahat ng determinasyon ay nawala. Pakiramdam niya, nag-iisa siya. Isang doktor na walang ospital, isang asawang walang asawa, isang babaeng kinalaban ng isang pader at siya ang nadurog. Naupo siya sa dilim ng kanyang opisina sa bahay. Tumingala siya at nakita ang kanyang diploma sa medisina na nakasabit sa pader, kumikinang sa ilalim ng sinag ng buwan mula sa bintana. Ang simbolo ng lahat ng kanyang pangarap, ng kanyang pagsisikap, ng kanyang pagkatao. Ngayon, para itong isang lapida na nagsasabing dito nakalibing ang kanyang propesyon, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Tapos na ang lahat. Talo na siya. Biglang umilaw ang screen ng kanyang laptop. Isang ping mula sa isang mensahe. Galing kay Marco. Wala sa loob na binuksan niya ito. Hindi ito mga dokumento o ebidensya. Isa itong link. Isang digital invitation card. Ang engranding selebrasyon para sa ika-60 na kaarawan ni Judge Armando de Villa. Gaganapin sa susunod na linggo sa isang marangyang hotel. Ang buong alta sosyedad, ang mga makapangyarihan sa gobyerno at negosyo ay naroroon. Sa ilalim ng imbitasyon, may isang maikling mensahe mula kay Marco. Ate, kung gusto mong lumaban, ito na lang ang natatanging lugar. Sa teritoryo nila, sa harap ng lahat, tinitigan ni Emma ang imbitasyon. Ang engranding mukha ng hukom ay tila nangiinsulto sa kanya mula sa screen. Ang luha sa kanyang mga mata ay dahan-dahang natuyo. Ang lamig ng kawalan ng pag-asa sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang nagbabagang init. Tama si Marco. Wala na sa kanya ang kanyang klinika. Wala na ang kanyang asawa. Wala na ang kanyang reputasyon. Wala na siyang anumang maaaring mawala pa. At ang isang taong wala nang maaaring mawala ay ang pinakamapanganib sa lahat. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng luha, ay ngayon nag-aapoy sa determinasyon at paghihiganti. Kung babagsak siya, isasama niya silang lahat. Isang linggo, 7 araw. Iyon ang panahong ginugol ni Emma, hindi para magluksa, kundi para magplano. Sa tulong ni Marco, binuo nila ang isang estratehiya na kasing delikado ng isang operasyon sa utak. Bawat detalye ay pinag-aralan. Bawat posibleng senaryo ay inihandaan. Sa gabi ng ika-60 na kaarawan ni Judge De Villa, humarap si Emma sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang biktimang umiiyak sa sahig. Nakasuot siya ng isang sapphire blue na gown, simple ngunit elegante, na bumagay sa kanyang balat at nagbigay sa kanya ng isang aura ng malamig na kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang malinis na bun. Ang kanyang muka ay may magaang makeup, sapat lang para itago ang mga gabing walang tulog. At sa kanyang mga labi, isang pulang kolorete, hindi para mang-akit, kundi para magdeklara ng digmaan. Kalmado ang kanyang mga kamay habang inaayos ang kanyang hikaw. Ang kanyang mga mata, gayon paman, ay nag-aalab. Ito ang kanyang entablado. Ito ang kanyang huling pagtatanghal. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Brian. Hello? Sagot nito. Ang boses ay nag-aalinlangan. Brian? Sabi ni Emma. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagsisisi. Isang tono
na pinraktis niya ng paulit-ulit. Nasaan ka? Naisip ko, ayokong mag-isa ngayong gabi. Pwede mo ba akong sunduin? Narinig niya ang pagkabigla sa kabilang linya. Emma, seryoso ka? Oo, at naisip ko rin na dapat siguro ay samahan kita sa party ng tatay ni Criselda para ipakita sa lahat na inaayos na natin to. Katahimikan. Pagkatapos ay isang boses na puno ng hindi makapaniwalang ginhawa. Sige Emma, papunta na ako dyan. Nang dumating si Brian, nakita ni Emma ang paghanga at pagtataka sa mga mata nito. Para siyang isang sundalong nanalo sa isang digmaan na hindi niya alam kung paano niya napanalunan. You look beautiful, sabi nito. Salamat, sagot ni Emma. Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya. Hinawakan niya ang braso nito. Tara na, ayokong malate tayo. Ang pagpasok nila sa grand ballroom ng hotel ay tila isang eksena sa pelikula. Ang mga chandelier ay kumikinang, ang tunog ng live orchestra ay pumupuno sa hangin, at ang mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay naroroon. Nang makita sila ng mga tao na magkasama, ang mga bulungan ay nagsimula. Si Emma ay ngumiti lang, iwinawagayway ang kanyang kamay na parang isang reyna. Si Brian naman, sa kanyang tabi, ay puno ng pagmamalaki. Ipinapakita sa lahat na ang kanyang perpektong asawa ay bumalik na sa kanya. Hindi niya alam na siya ay isang tropeo na dinadala ni Emma papunta sa lugar ng kanyang sariling pagbitay. Sa di kalayuan, nakita nila si Criselda at si Judge De Villa. Ang nigas sa ngiti sa mukha ni Criselda ay biglang naglaho nang makita si Emma na nakakapit sa braso ni Brian. Ang hukom naman ay napakunot ang noo. Ang kanyang mga mata ay matalim. Sinusubukan basahin ang intensyon sa likod ng mga ngiti ni Emma. Lumapit sila. Ang tensyon ay halos mahahawakan sa hangin. Good evening, Judge! Happy birthday po! Bati ni Emma, ang boses ay puno ng galang. Pagkatapos ay lumingon siya kay Criselda. Criselda, you look radiant. Anong ginagawa mo rito? Mataray na tanong ni Criselda. Emma wanted to come. Mabilis na sagot ni Brian. Para ipakita ang suporta niya. Tama siya. Sabi ni Emma, ang kanyang ngiti ay hindi nawawala. Sa tingin ko, panahon na para maging matatag tayong lahat para sa kapakanan ng bata. After all, we're all going to be one big family. Ang salitang family ay binitawan niya ng may tamang diin, sapat na para magdulot ng kilabot kay Criselda at pagdududa kay Judge De Villa. Nagpatuloy ang gabi. Si Emma ay gumanap bilang perpektong asawa. Kinausap niya ang mga bisita, tumawa sa kanilang mga biro, at hindi umalis sa tabi ni Brian. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang kanyang mga mata ay lihim na nagmamasid. Kinakabisado ang posisyon ng mga malalaking screen sa paligid ng ballroom, ang lokasyon ng mga reporter, at ang reaksyon ng kanyang mga kalaban. Habang papalapit ang oras, kinuha niya ang kanyang cellphone. Nagkunwari siyang may tinitingnang mensahe. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang daliri ay nagtype ng isang salita at ipinadala ito kay Marco. Simulan. Dumating ang oras para sa talumpati ng hukom. Umakyat si Judge De Villa sa entablado. Puno ng pagmamalaki. Pinasalamatan niya ang lahat ng dumalo. Nagsalita siya tungkol sa kahalagahan ng pamilya, ng integridad at ng hustisya. Ang bawat salita ay isang kabalintunaan na tanging si Emma lang ang nakakaalam. Sa aking minamahal na anak, si Criselda, sabi ng hukom. Ang kanyang boses ay naging emosyonal. At sa bagong buhay na kanyang daladala, ang aking magiging apo. Nakatayo si Emma sa tabi ni Brian, isang malungkot na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng kanyang asawa. Malapit na, bulong niya sa sarili. Nang nasa kasukdulan na ng kanyang talumpati ang hukom, handa nang itaas ang kanyang kopita para sa isang toast.
Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa entablado. Ang mga malalaking screen sa paligid ng ballroom na kanina lang ay nagpapakita ng live feed ng hukom ay biglang naging itim. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga bisita. Pagkatapos, sa nakabibinging katahimikan, isang screen ang muling umilaw. Hindi na ito ang mukha ng hukom. Isang video ang nagsimulang umikot. Ang unang lumabas sa screen ay isang audio waveform at isang boses ang umalinggaw-ngaw sa buong ballroom. Boses ni Brian. Hindi ko siya mahal, Dad. Ginagamit ko lang siya. Naiintindihan mo ba? Siya at ang impluensya ng pamilya niya ang kailangan ko para maging partner sa firm. Kapag nakuha ko na ang gusto ko, aayusin ko na ang gulo namin ni Emma. Ang audio ay malinaw. Kuha mula sa isang pag-uusap ni Brian sa kanyang ama sa telepono. Nalihim na ni-record ni Marco. Narinig ang mga bulungan at paghinga ng gulat mula sa mga bisita. Si Brian, na nakatayo sa tabi ni Emma, ay namutla na parang isang multo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa screen. Tumingin siya kay Criselda na ang muka ay nagpakita ng sugatang pagmamalaki at galit. Anong kalokohan to? Sigaw ni Judge De Villa mula sa entablado. Ngunit walang nakikinig sa kanya. Bago pa man makabawi ang lahat, nagbago ang nasa screen. Isang grainy security footage ang lumabas. Si Criselda lumalabas mula sa kanyang kondo. Ngunit ang kasama niya, ang lalaking humalik sa kanya bago siya pumasok sa isang mamahaling sasakyan, ay hindi si Brian, isang kilalang batang politiko, isang lalaking may asawa rin. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga kamera ng mga reporter na naroroon ay nagsimulang mag-flash. Ang mukha ni Criselda ay nag-iba mula sa galit patungo sa purong panik. Ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang tiyan. Patayin niyo yan! Patayin niyo ang mga screen! Sigaw ng hukom sa kanyang mga security, ngunit huli na ang lahat. Tila may sariling buhay ang teknolohiya, isang bagay na hindi kayang kontrolin ng kanyang kapangyarihan. At pagkatapos, ang huling pasabog. Lumabas sa screen ang isang opisyal na dokumento. Isang kopya ng resulta ng laboratorio. Ang mga pangalan ay nakakode, ngunit ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Probability of paternity. Percent. Isang kolektibong gasp ang pumuno sa ballroom. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Si Brian ay napatingin kay Criselda. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito, sakit, at sukdulang pagkabigo. Hindi totoo yan. Ngunit ang reaksyon sa mukha ni Criselda ay sapat ng kumpirmasyon. Sa wakas, kinuha ni Emma ang pagkakataon. Binitawan niya ang braso ni Brian at lumakad papunta sa gitna, kung saan ang lahat ng atensyon ay nakatuon. Isang staff ng hotel, nakasabwat ni Marco, ang nag-abot sa kanya ng isang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Emma, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag, umaalingaw-ngaw sa buong silid. Patawarin niyo ang paggambala sa selebrasyon, ngunit may mga kasinungalingan na kailangang itama. Lahat ng mata ay nasa kanya. Ang nakita ninyo ay resulta ng isang desperadong laro ng kapangyarihan. Pagpapatuloy niya, isang larong ginamit ang isang sanggol na walang kasalanan, isang larong sinira ang isang pamilya, at isang larong sinubukang sirain ang aking propesyon. Tumingin siya ng diretso kay Judge De Villa. Pero ang tanong, bakit? Sabi ni Emma. Bakit kailangang pilitin ng isang makapangyarihang pamilya ang isang abogado na manatili sa isang relasyong puno ng kasinungalingan? Ang mga screen ay muling nagbago. Ngayon, isang lumang dokumento ang lumabas, isang page mula sa isang logbook ng ospital. Dahil may isang mas malaking kasalanan na pilit nilang itinatago, deklara ni Emma. Ang Valderrama case, isang kaso ng medical malpractice kung saan isang pasyente ang namatay. Isang kaso kung saan ang pinakamahalagang ebidensya, ang medical chart ng pasyente, ay nawala.
Isang kaso na pinatahimik ni Judge De Villa gamit ang kanyang kapangyarihan at pera. Itinaas ni Emma ang isang folder na kanina pa niya hawak. Ngunit ang hindi nila alam, hindi lahat ng kopya ay nawala. Hawak ko ngayon ang mga testimonya mula sa mga nurse na nakasaksi sa pagbabago ng mga record bago ito nawala. Mga testimonya na handa nang isumite sa Department of Justice. Ang ballroom ay nasa ganap na kaguluhan. Ang mga bisita ay nag-uusap. Ang mga reporter ay sumusugod palapit sa entablado. Si Judge De Villa na kanina lang ay larawan ng kapangyarihan ay ngayon tila isang matandang lalaki na biglang humina. Ang kanyang mukha ay namumutla. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. "Security! Ilabas ang babaeng yan!" Sigaw niya. Ngunit ang kanyang boses ay mahina na. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga maskara ay bumagsak na. Si Brian ay nakatayo na parang isang estatwa. Nawasak. Si Griselda ay umiiyak, napapaligiran ng mga mapanghusgang tingin. At si Judge De Villa sa harap ng daan-daang tao na dati humahanga sa kanya ay biglang napaluhod. Isang malakas na daing ang kumawala sa kanyang bibig. Bago siya tuluyang bumagsak sa sahig, walang malay. Isang matinis na sigaw mula kay Griselda ang pumunit sa hangin. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang mga nagsisigawang tao, ang mga kumikinang na flash ng kamera, ang pagdating ng mga mediko na natiling nakatayo si Emma. Hindi siya nakaramdam ng pagwawagi. Hindi rin ng saya. Tanging isang malalim at nakakapagpalayang kapayapaan. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang lahat. Ang mga sumunod na linggo ay tila isang malaking bagyo sa media. Ang De Villa birthday bash scandal ay laman ng bawat pahayagan, bawat news program, at bawat usapan sa social media. Ang pagbagsak ng isang makapangyarihang angkan ay naging isang pambansang panoorin. Si Judge De Villa ay nakaligtas sa atake sa puso, ngunit ang kanyang karera at reputasyon ay hindi. Napilitan siyang mag-resign at harapin ang isang serye ng mga investigasyon, hindi lang para sa Valderrama case, kundi para sa iba pang mga anomalya na lumutang dahil sa iskandalo. Si Brian Alcantara ay tinanggalan ng lisensya bilang abogado. Ang kanyang law firm, sa takot na madamay sa kahihiyan, ay mabilis na dinistansya ang kanilang sarili mula sa kanya. Ang lalaking minsang nangangarap na marating ang tuktok ay bumagsak sa pinakailalim, dala ang bigat ng kanyang ambisyon at katangahan. Si Griselda at ang kanyang pamilya ay biglang nawala sa sirkulasyon ng alta sosyedad, tila nilamon ng lupa. Ang kanilang pangalan, na dati simbolo ng kapangyarihan, ay naging simbolo na ngayon ng kahihiyan. Si Emma, sa kabilang banda, ay naging sentro ng atensyon sa ibang paraan. Ipinawalang bisa ng ospital ang kanyang suspension at nag-issue ng isang formal na public apology. Ang disciplinary committee ay binuwag at ang mga nagreklamo laban sa kanya ay napahiya. Ang kanyang tapang ay hinangaan ng marami, lalo na ng mga kababaihan na nakakita sa kanya bilang isang simbolo ng paglaban. Ngunit tinanggihan ni Emma ang lahat ng interview. Hinayaan niyang humupa ang ingay. Ang kailangan niya ay hindi ang paghanga ng publiko, kundi ang sarili niyang katahimikan. Isang hapon, ilang buwan matapos ang gabi ng party, nagkita sila ni Brian sa huling pagkakataon sa isang tahimik na coffee shop. Doon, ibinigay ni Emma ang pirmado niyang divorce papers. Mukhang mas matanda at pagod si Brian. Wala na ang dating yabang at kumpiyansa. "Emma," sabi nito, ang boses ay puno ng pagsisisi. "Wala nang araw na hindi ko pinagsisihan ang lahat. Patawarin mo sana ako." Tinitigan ni Emma ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Wala nang galit, wala nang sakit, tanging isang pakiramdam ng pagtanggap. "Pinapatawad na kita, Brian," sabi niya, "at ito ay totoo. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para makalaya na ako." "Paano ka?" tanong nito. "Magsisimula ako ulit.
Sagot ni Emma, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. At sa pagkakataong ito, gagawin ko ito para sa sarili ko. Iniwan niya si Brian sa coffee shop kasama ang mga piraso ng kanilang nakaraan. Sa kanyang paglakad palayo, naramdaman niya ang isang gaan na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Bumalik si Emma sa kanyang klinika. Sa una, may ilang awkward na sandali, ngunit hindi nagtagal. Ang lahat ay bumalik sa dati. Ang kanyang mga pasyente na narinig ang kanyang kwento ay sinalubong siya ng mas mataas na respeto at paghanga. Nahanap niya muli ang kanyang santuwaryo. Ang bawat pagpapanak ng sanggol, ang bawat pagtulong sa isang bagong ina, ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang tunay na layunin. Siya ay isang manggagamot, isang tagapagbigay ng buhay, at ngayon, natututunan na rin niyang pagalingin ang sarili niyang mga sugat. Isang hapon, habang nagkakape siya sa kanyang opisina at pinapanood ang paglubog ng araw mula sa bintana, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message, isang unknown number. Kinabahan siya ng bahagya, isang trauma mula sa nakaraan. Ngunit binuksan niya pa rin ito. "Hi Dodra Madrigal, I'm a friend of Marco." Sabi niya, "Baka gusto mo raw ng kasamang magkape minsan na hindi tungkol sa trabaho. Kung okay lang sa'yo." Napangiti si Emma. Isang tunay at walang halong pait na ngiti. Hindi niya kilala ang nag-text, ngunit ang simpleng alok ng pakikipagkaibigan, isang bagay na normal at walang drama, ay tila isang sariwang hangin. Hindi siya nag-reply. Hindi pa. Sa halip ibinaba niya ang kanyang cellphone at muling tumingin sa labas. Ang langit ay puno ng mga kulay, kahel, rosas, at lila. Isang magandang pagtatapos ng isang mahirap na araw, isang pangako ng isang bagong umaga. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya bukas. Maaring may bagong pag-ibig, maaring wala. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga, buo na ulit siya. At sa pagkakataong ito, alam na niya na ang kanyang kaligayahan ay hindi nakasalalay sa sinumang lalaki o sa isang perpektong pamilya. Ang kanyang kaligayahan, tulad ng kanyang lakas, ay matagal nang nasa loob niya. Naghihintay lang na matuklasan muli.